Good day, Kamaster! Welcome sa BMI Motolite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So ang topic natin sa araw na ito ay magbibigay ako ng tips, tutorial patungkol dito sa battery na ginagamit pang generator. So meron tayong battery dito na Motolite Trackmaster. Brand po ito ng Motolite Trackmaster. Ang size sa battery na ito ay 2D, 120 ampere hour, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig kung tawagin. So itong battery na ito ay battery ng PNB Bank. Nakakabit ito sa kanilang generator. Hindi na daw kaya mapa-start. So kaya dinala sa akin at ipapa-charge daw. Actually, tapatin ko na kayo. Chinik ko na ito, tiningnan ko na ito. Ayan, nakabukas na yung kanyang mga takip. Pagtingin ko, wala na kasi siyang wala ng tubig. Gusto ko na sabay-sabay natin makikita. Hindi lang pwedeng ako lang. Gusto ko i-share ko rin sa inyo para makita nyo rin na kung ano ang dapat gagawin kapag may ganito kayong battery na naigahan o natuyuan na ng tubig. So, para ma-aware kayo kung ano ang dapat gawin. So, ngayon, papakita natin ito. Kabukas na ito ha. Binuksan ko na yan. So, ko lang ipapasilip sa inyo para makita nyo rin. Ayan. Kumuha lang ako ng flashlight at flashlight na natin. So dito tayo mag-una. Ayan, pansinin nyo. Tingnan nyo yung butas na yan. Wala lang tubig yan. Ayan o. Tuyo na yan. Ito may konti pa. Ayan. Ito ay may konti pa rin. Ayan o. Ayan, may konti pa yan. Ito ay wala na. Ayan. Ito ay wala na rin to. Ayan. Yung tubig yan. Ito may konti pa ito. Ayan. So, kapag ganito na ang kondisyon ng ating battery, so ito na yung time na dapat dagdagan na natin siya ng distilled water. Huwag po yung battery solution, yung matapang. Distilled water lamang po. Actually, pinabili ko yung nagta-try bike dito. Ayan, pinabili ko ng 5 piraso. Pero itong 5 piraso na ito ay hindi na ito maubos dito ha. Malalaman mamaya. I-update ko kayo kung ilan ang maubos dito. Ito itsura o distilled water. Ito itsura ng distilled water yan. Ito ang dapat nyong bilhin at pangdagdag dyan sa battery na yan. So, bago natin salinan yan, i-battery tester muna natin para makita natin lahat kung ilan na ang voltahe or voltage dito sa battery na ito. Kahit anong klaseng tester, pwede kayong gumamit. Akin ang gagamitin ko ay itong battery analyzer. Kasi ito lang po yung madaling gamitin. All around na po kasi ito eh. Pwede makita dito yung CCA. So, kakabit lang natin sa positive at dito sa negative. Ayan. So, as you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 12.37 volt na lang ang reading sa voltahe ng battery na ito. 12.3 volt na lang yan. So, hindi po yan gaanong lubat. May kunting karga pa yan. Pero, dapat i-charge nyo na kasi mahina na yan kapag kaganyan. Yon. So next. So ang ating gagawin, dagdagan na natin siya ng distilled water, baka mainip kayo. So dagdagan na natin. Kumuha tayo ng imbudo. At buksan natin ito. Yan. Opya. Yon. Puno. Opya. Bukas pa tayo ng isa. Yan. Bukas pa tayo isa. Pangatlo na ito. Ay, punong-puno.
So ayan, tapos ko na nilagyan ng distilled water. Ilapit ko ang camera para makita nyo sa actual kung gaano karami ang paglagay natin ng distilled water. Ayan, ganyan lang po oh. Ayan. Ganyan. Ayan, ganyan lang. Ayan. Oh. Ayan, ganyan lahat. Ayan, ganyan lang. Kailangan parehas ha, pantay-pantay sila. Parehas. Hindi pwedeng yung isa mababa, mataas, mababa. Ipantay nyo parehas. Para maganda ang daloy at karga ng kuryente dito sa battery nito. So ang naubos nating tubig ay 1, 2 bote at kalahati. Ayan. May laman pa ito yo. Ito ay pangatlo. Bali 2 at kalahati. Sobra sa kalahati. Ayan. Kasi malapit nang maubos ang kalahati ay dito eh. So kulang-kulang mag 3 litro ang naubos nating distilled water sa battery nito. So sa mga nagtatanong dyan, kapag ganito ang baterya dinadagdagan ng distilled water, huwag nyo po i-charge kaagad dito sa ating battery charger yan. O kahit anong klaseng battery charger, huwag nyo po kaagad i-charge yan kasi kalalagay lang natin ng distilled water. Kumbaga, maghintay muna kayo ng 1 hour kasi nag-circulate pa po yung tubig or distilled water na nilagay natin dyan. Nag-circulate pa yun sa loob. Kaya kailangan natin maghihintay ng 1 oras. For example, ang oras ngayon ay, ayan, 11:28. Ayan. So, i-charge nyo ito ng 12:28 or 12:30. Basta mga ganun, 1 hour po ang pagitan. So, yun. So, hindi ko na po ito ipapakita sa inyo ha, kung paano mag-charge o ilang oras mapo-full charge ito kasi marami po tayong mga previous video dyan. Panoorin nyo na lang po. So, yun lang and maraming salamat po sa inyong panonood and huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel BMI Motolite. Bye!